Eto, wag na natin patagalin. Mga ka-GPnatics, alam po natin yung nangyari nung mga nakaraang linggo. Yung pagtatanggol ni Marcoleta, hinggil po mga kababayan dito sa China. No? Na may particular po itong statement mga kababayan dahil nga po kino-question ni Marcoleta itong KIG. At ang sinabi nito mga kababayan ay ipamigay na lang daw natin para wala tayong problema. Pero yun po, mga ka-GPnatics, ay binabawi ni Marcoleta na wala daw po siyang sinabi na ganon. 'Di ba? Kaya marami po ang naging kritiko. Marami po mga ka-GPnatics ang talagang medyo hindi po gusto, mga kababayan, ang mga sinabi ni Marcoleta. At nakarinig po siya ng mga kung ano-ano mga komento, sari-sari na laban sa kanya. Pero itong si Marcoleta, mga kababayan, dahil masyadong nasaktan o napikon nga ito, no? Isang kritiko po, ang tila ay kanyang pinagbantaan. GP, totoo ba na kanyang pinagbantaan ito? Well, ipapaliwanag ko mamaya mga ka-GPnatics kung ano ang estilo ng ginawa ni Marcoleta para ma-intimidate itong kritiko na ito mga kababayan. Okay? So, ito puntahan natin mga ka-GPnatics. Para po sa mga nagtatanong, yes, hindi po ako yon, mga ka-GPnatics. Ginamit ko lang yung picture ko dyan kasi tayo ay kritiko rin naman. Baka mamaya ay ganito rin ba ang gawin ni Marcoleta sa atin kapag nabuwiset siya, mga ka-GP? Well, tayo ay nagtatanong lang, ano? Pero iba kasi, mga kababayan, yung banat dito kay Marcoleta at talagang ginamaan siya ng isang tao. Sino yung tao na yon na binabanggit natin, mga kababayan? Si Nutriban Republic. Okay? Si Nutriban Republic. Sabi dito mga ka-GPnatics ni Nutriban Republic, I am a private citizen running a political commentary page. I criticize a public official on matters of public interest. In response, a sitting senator referenced my initial and my private employer on national television. So, mga kababayan, dahil napikon si Marcoleta, parang gusto niyang gawin, no? Parang ang ginawa niya nung pinangalanan niya, I mean, yung binigay niya yung initial ni Nutriban Republic, pati kung saan ito nagtatrabaho, parang he's trying to intimidate Nutriban Republic. Pero mamaya paparinig ko sa inyo kung sino, kung ano yung sinabi ni Marcoleta mismo, nanggaling sa kanyang bibig. Pero para makumpleto natin yung naratibo, sabi dito ni Nutriban Republic, I am putting this on record because this is not how a healthy democracy is supposed to function. Mga kababayan, this is what power asymmetry looks like in practice when someone vested with the state authority shifts a public debate away from ideas and toward personal identifiers. When institutional power is used not to engage but to signal, when the boundary between public accountability and private life is deliberately blurred. Mga kababayan, sabi niya dito, I take this seriously. And yes, for the record, I do have a real corporate career. I work a full-time job. I earn my living the same way millions of Filipinos do. Through discipline, deadlines, and honest labor, I am not just a blogger. Sabi ni Nutriban Republic, like most Filipinos at lumalaban ng patas, having a career should never be a liability for exercising free speech. It should never be used as a pressure point, mga ka-GPnatics, kasi ang labas nga parang tinatakot siya ni Marcoleta, mga kababayan, na ito daw si Nutriban Republic ay kilala niya. Okay? Alam niya kung saan nagtatrabaho. Sabi rito, in a democracy, accountability must always follow or must always flow upward. Public officials exercise power. Citizens have the right and responsibility to scrutinize. Tama naman 'Di ba? Mga kababayan, tayo. Sabi nga kanina,
doon sa pagpapile ng impeachment laban kay Sara, hindi to basta usapang politikal. Ito ay usapan, mga kababayan, ng moral. 'Di ba? Ito ay usapang moral. Kasi tayo as a Pilipino, meron tayong karapatan to scrutinize itong mga politiko na to. Basta ang pinag-uusapan lang natin ay tungkol, mga kababayan, doon sa public interest, doon sa mga binitawan na statement ng isang politiko or with regards to his work or her work, mga ka-GPnatics. Hindi natin pwede na saklawan or hindi natin pwede na lumagpas pa doon sa boundary. 'Di ba? Pero ako, nasusundan ko itong si Nutriban Republic. Hindi naman ito lumalagpas sa boundary. Sabi niya dito, mga kababayan, I work hard during the day and speak up as a citizen when I can. Araw-araw ako nagbubuno ng buto at lumalaban ng patas. Having a career should never be liability for exercising free speech. I should never be used as a pressure point. In a democracy, accountability must always flow upward. Public officials exercise power. Citizens have the right and responsibility to scrutinize it. When the cause of dissent is quietly raised through personal exposure, it affects not just one critic but the entire public sphere. I will continue to speak on issues, policies, voting records, and public accountability. That is not provocation. That is a civic participation. And because I understand the realities created by power asymmetry, I have taken precautions. This statement is part of the record. If anything happens to me, my work or my ability to speak freely, there are plans in place. Transparency is protection. Visibility is protection. Collective memory is protection. This is not only about me. A democracy survives when ordinary working citizen can criticize power without fear. When that freedom is tested, the answer is not silence, but solidarity. I choose to remain visible, mga kababayan. So, to make the story short, mga ka-GPnatics, parang binubusalan po. Okay? Binubusalan ang kababayan natin na magsalita against or mag-criticize sa isang senador na gaya po ni Marcoleta. Na alam naman natin, mga kababayan, mali naman talaga siya dun eh. 'Di ba? Mali naman siya talaga sa kanyang sinabi na why don't just give up the KIG? 'Di ba? Mga ka-GPnatics, kahit balik-balikan natin yun eh. Yun ang kanyang pagkakasabi. Bakit hindi na lang, kung atin pong kiniklaim ang 200 nautical miles exclusive economic zone, so mga kababayan, kunin natin yun pero give up natin yung KIG kasi hindi raw yun part ng exclusive economic zone. Pero mga ka-GPnatics, nakalimutan ata ni Marcoleta. Sabi ko dati, mga kababayan, ayon din kay Attorney J. Batong Bakal, nakalimutan ata ni Marcoleta that the law of the sea is totally different from the law of the land. 'Di ba? Ang KIG, mga kababayan, under Presidential Decree 1596, okay, noong 1978, ito po ay nilagdaan, mga kababayan, ni dating Pangulong Marcos. Hindi po ito nakapaloob sa UNCLOS. Ngayon, mga ka-GPnatics, para ma-structure nyo na maigi kung paano po ang pagbibitaw ng salita nitong si Marcoleta, kung paano po siya, mga kababayan, ay talagang tinatakot ang isang kagaya po natin. Okay? Ang isang pangkaraniwang tao, not just only a vlogger, pero yung pangkaraniwang tao, mga kababayan, na lumalaban, na nakikialam sa public interest, ay binubusalan nila. Ito po, pakinggan niyo si Marcoleta. Alam mo, sa dami ng kanyang congratulations, ako naisip ko, wag na lang nating patusin kasi puro panunuya lang at pangungutya. Pero gusto ko rin siyang i-congratulate, Nelson, dahil
Dahil sa dami ng congratulations niya, napag-isipan kong magwaldas ng 3 minuto para lamang kilalanin ko kung sino siya. Nagtatago siya sa pangalang Nutriban. Okay. Pero ang kanyang parang ginagamit na parang mapagsino siya ay PM. O kaya siguro kung nakikinig si PM, kinumpleto na kita PM, ikaw talaga ay PMQ. Ayan. Para malaman niya na kilala ko na siya. Okay. Congratulations PMQ. Alam ko din na ikaw ay naglingkod sa o nagtrabaho sa GCash. O yan, maliwanag na kilala kita. Kaya kahit anong panunuya ang sabihin mo, alam ko, may nag-feed sa'yo. Hindi naman ang layunin mo ay para paliwanagan ng ating mga kababayan, kundi palabuin lahat. Ang lahat ng aking pilit na liwanagin. Ayan. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, mga ka-GPnatics, ano yung gustong i-emphasize dito ng video na ito? Marami po ang nakapansin. Marami po ang nanunuya. Okay? Nasundan pa ng panunuya doon sa mga sinabi ni Marcoleta na i-give up na natin yung KAG. Mas malala po ito. Dahil si Marcoleta, mga kababayan, ay kilala natin, okay? Nakilala po natin na ito, mama na ito ay sobrang balat sibuyas at namamahiya po ito. Mga kababayan, yung pag-iimbestiga niya doon sa tao, yung pagsasabi niya ng initial at kung saan ito nagtatrabaho, yan po, mga ka-GPnatics, ay isang pagbabanta. Nakilala kita. Although, yes, tama po kayo. GP, hindi naman sinabi na gugurgurin. Pero, 'di ba, he's trying to intimidate this person? 'Di ba? That is go against him. 'Yun ang gusto eh. O ayon sa mga expert, mga kababayan, ayon dito kay Mel Panganiban, isang abogado rin. Sabi dito, napanood ko ang interview kay Marcoleta kung saan binanggit niya ang vlogger na si Nutriban Republic. At binanggit, hindi direkta ang pangalan, ngunit kundi initials. At kung saan ito nagtatrabaho, sinundan pa ng linyang alam ko kung sino ka at alam ko kung saan ka nagtatrabaho. Walang tahasang banta. Pero malinaw ang mensahe. Ito ay ang style ng pananalitang hindi para makipagdebate kundi para magpaalala kung sino ang may kapangyarihan. 'Di ba, mga ka-GPnatics? Parang sinasabi niya, "Oy, maliit na tao ka lang. Kayang-kaya kitang hagilapin. Kilala na kita. Ha? Alam ko kung sino ka. Alam ko kung saan ka nagtatrabaho." At dahil hindi ito isolated incident, mga kababayan, may record si Marcoleta ng pag-personalize ng kritisismo at pahapyaw na paglagay sa alanganin sa political bloggers at commentators, gaya ng ginawa niya noon kay Attorney Enzo Recto. Yung kay Enzo Recto, mga kababayan, ay pinipilit niya si Enzo Recto na mag-sorry. 'Di ba? Na humingi ng tawad sa kanya. Pero sinabi ni Enzo Recto, yun ay aking opinyon. Hindi ko kailangang palitan, hindi ko kailangan na humingi ng tawad dahil yun ang nakikita ko, yun ay opinyon ko, yan ay pasok sa freedom of expression. Yan ay pasok sa freedom of speech. Diba, mga ka-GPnatics? Ganito nagsimula ang pananakot sa politika, hindi sigaw, hindi suntok, kundi paalala na nakikita ka. Sa political discourse, may tinatawag na implied intimidation. Yun, ini-intimidate niya si Nutriban Republic. Hindi mo kailangan magsabi ng sasaktan kita para makaramdam ng takot. Ang kausap, minsan sapat na ang mensaheng nakikita kita. Kaya kitang abutin, lalo na kapag galing ito sa isang makapangyarihang tao na may history ng pag-atake sa critics. Delikado ito sa ilang antas, mga kababayan, ayon kay Mel Panganiban, sorry. Teka, mali ata ako kanina. Si Mel Panganiban at Mel Santamaria ay magkaiba, mga ka-GPnatics, ha? Iba pala yung nasabi ko kanina. Sorry. Sorry. Mali ako. Nadala ako ng magkaiba pala si Mel Santamaria at si Mel Panganiban. Okay, sabi dito, mga kababayan, una, chilling effect. Kapag ang mga political blogger at commentators ay pinaparamdam na pwede silang tukuyin, i-dox o silipin ang personal nilang buhay, natural na ang resulta ay self-censorship.
Hindi dahil mali ang sinasabi nila, kundi dahil ayaw nilang malagay sa alanganin ang buhay, trabaho at pamilya. 'Di ba pag sinabing kilala na, yung iba mga kababayan ay parang ayaw ko na magano kasi baka mamaya yung personal kong buhay, yung trabaho ko madamay na dahil sa pagsasalita ko o sa pagbablog ko na ito. 'Di ba? Ikalawa, power imbalance. Hindi ito simpleng bardagulan sa Facebook. Isa siyang public official. Kapag siya ang nagpaalala na kilalang kilala kita, ang dating ay hindi opinyon kundi babala. Tama. Tama. 'Di ba? Kilala na kita. So mga ka-GPnatics, nagpapakita to na talagang siya po ay na-offend dun sa tao. Na yung tao, mga kababayan, pwede niyang gantihan kung gugustuhin niya. Hindi tahasan, pero maliwanag sa kanyang pahayag or maliwanag sa kanyang layunin, mga ka-GPnatics, na merong babala na mensahe. 'Di ba? Sabi pa rito, at sa demokrasya, ang babala laban sa kritisismo ay red flag. Ikatlo, may pattern. Hindi ito isolated case, may reputasyon si Marcoleta sa pag-target ng critics, lalo na yung mga walang institutional backing. Hindi man laging lantaran, madalas ay papyaw pero paulit-ulit. Kapag paulit-ulit, nagiging sistema na. So hindi lang ito yung unang pagkakataon na ginawa ito ni Marcoleta. 'Di ba? Maraming beses. Kung tutusin, pwede siyang sumagot sa argumento. Tama. Pwede siyang sumagot sa argumento. Kung siya naman, mga kababayan, kung ito ay libelous, kung ito naman po yung sinasabi ni Nutriban Republic ay may sabihin natin may malicious imputation, pwede naman niyang kasuhan. Unang-una, si Marcoleta ay isang abogado. 'Di ba? Mga ka-GPnatics, alam niya kung saan ang boundary ng sinasabi ng isang kritiko. O bakit hindi niya po yun nilatag? Pwede siyang maglatag ng facts. Pwede din siyang mag-debate. Pero ang piniling paraan ay personal na pagkilala at pagmarka sa tao. Iyon ang punto kung bakit maraming nakakaramdam ng pangmaharas. So, maliwanag. Mga ka-GPnatics, kahit indirect yung pagsasabi, pero babala po yun. Hindi, kasi syempre, hindi sasabihin ni Marcoleta na papatayin kita. Hindi sasabihin ni Marcoleta na ipabubugbog kita. Hindi niya sasabihin yun. Mga kababayan, pero ito ay malinaw na nagbababala siya na mag-ingat ka. Ganon. 'Di ba? Ang mas malaking tanong, kung ang isang mambabatas ay komportable sa ganitong klaseng pananalita laban sa critics ngayon, ano ang mensahe nito sa may hinang boses bukas? Mga ka-GPnatics, para sa atin, na maliliit na tao, nakakayan-kayanin lang nila tayo, na bawal tayo magsalita sa kanila, ganun ba yon? Ang demokrasya hindi nasusukat sa tapang ng mga nasa kapangyarihan. Nasusukat ito sa kalayaan ng mga nangangahas magsalita laban sa kanila. Kapag ang pananalita ay sinasagot ng pananakot kahit papyaw lang, malinaw na may mali sa direksyon. Would you agree, mga ka-GPnatics, na isang masamang banta or babala yung ini-imply ng statement ni Marcoleta? 'Di ba? Pagbabanta. Sino mga sumasang-ayon diyan? Please type 1 na ito ay pagbabanta. Although it's indirect, 'di ba? Please type 2 sa mga hindi sumasang-ayon. Agree. Caroline Makino, correct. Legaspi, correct. Margarita Abane, pagbabanta yun. 1. Rayan. Julie Hilario, 1. Diba? Juanito Roque. Nakakatakot yung mga taong yan magkaroon ng kapangyarihan. Tama.
Di ba? Ma'am Mary Jane De Vera, Victoria Arevalo, Juanito Roque, Mona Nases, Fernando Crisostomo, Neneng Inguito, Silvia Coronel, Carlo Tairo, Diosdado Cuevas, Susana Gander, Corazon Villar, Ma'am Aurelia Adena, Alan de la Cruz, Cedes Tasio. So kayo, kahit kayo, agree kayo, mga kababayan, kahit na hindi ko nabasahin lahat, Ma'am Jocelyn Amodo, Round Tripper, Kabsat Makwan, ang mga pangalan nyo, alam ko pare-parehas tayo ng interpretasyon dito sa sinasabi ni Mel Panganiban. Diba? Hindi naman mahirap unawain. Ang naging reaksyon ng Nutriban Republic, isa siyang pribadong mamamayan na nagbibigay ng political commentary sa usaping may malinaw na public interest. Mga kababayan, hindi naman po ito personal attack dito kay Marcoleta. Although sinasabi natin siya na isang maka-China, China tour, o kung ano man ang tawag. It is because of the statement na kanyang binitawan. Diba? Hindi ito tungkol, mga kababayan, sa private life niya. Meron ba tayong pinag-usapan? Meron bang sinabi si Nutriban Republic tungkol sa kanyang pangpribadong buhay? Wala naman. Wala. So, mga ka-GP Natics, ang naging tugon ay ang pagbabanggit ng kanyang initials at pribadong employer sa national television ng isang nakaupong mambabatas. Malinaw na isa itong power play. Ito ang totoong itsura ng chilling effect kapag ang usapan ay inililihis mula sa argumento patungo sa kung sino at saan ka nagtatrabaho. Sa ganitong klima, ang pagtigil magsalita ay hindi simpleng pahinga kundi practical na pag-iingat. Kasi merong binitawan dito si Nutriban Republic. Sabi niya, I'll be stepping back from blogging for a bit. I'm an empath and I observe the weight of political discourse in the Philippine current climate paired with the relentless trolling and hate. Rest becomes necessary, not optional. Mga ka-GP Natics. So, ayan parang natakot si Nutriban Republic. Diba? Mga ka-GP Natics, he or she is stepping back for blogging for a bit. Dahil iba na. Iba yung iba yung nakita niya na pahayag ni Marcoleta. Na parang may CCTV na nakasunod sa kanya, mga kababayan, na anytime, dahil kilala siya nito, kilala siya ng mga taong nagmamasid sa kanya, ay baka mamaya, mga kababayan, hindi na siya makatulog ng maayos, o kaya naman, di ba? Siyempre sa daan, baka may sumusunod sa kanya. Sa isang malusog na demokrasya, sinasagot ang kritisismo ng argumento. Dapat. Bakit kailangan mong sabihin, oy, kilala kita. Alam ko kung saan nga nagtatrabaho. Okay lang sana kung sa pangkaraniwan ng mga viewers, mga ka-GP Natics, pag nagbabardagulan. Di ba? Pero ang isang senador, dahil walang masabing argumento, wala pong mga kababayan, walang maibalibag na ibang depensa para may pagtanggol yung kanyang sarili. Dahil pikon na siya sa kanyang binitawan na salita. That is the consequences or the consequence of his statement. So dapat, mga kababayan, siya lang mag-aayos nun. Na hindi, na-misinterpret nyo lang ako, na-misunderstood nyo ako, ganito kasi yung gusto kong gawin. Di dapat ganun, di ba? Pinapaliwanag niya ng maayos. But his answer, mga kababayan, is really
to intimidate the bloggers against him. So, kung nagawa niya ito kay Nutriban Republic, meaning to say, mga ka-OG Fanatics, kayang-kayang gawin ito sa lahat po ng mga vlogger na lalaban against sa kanya. 'Di ba? Na iki-criticize siya palagi sa kanyang mga statement. Gusto nila manahimik tayo, gusto nila na wag tayong kumibo. Yan ay hindi na po demokrasya. Yan po ay, mga kababayan, ganyan po yung meron sa China, 'di ba? Sa China bawal magsalita, bawal mag-criticize against sa government. Otherwise, ang mangyayari sa'yo, bigla ka nalang maglalaho. Hindi mo alam kung saan napunta yung tao. Or makukulong. 'Di ba? Sabi ni Naomi Shin, bakit si Llamas hindi niya sinagot? Hindi niya kaya si Ronald Llamas. Meaning to say, mga ka-GP Fanatics, pili lang din si Marcoleta sa mga tao na atakihin niya. 'Di ba? Mas pikon siguro si Marcoleta doon sa mga vloggers na umaatake sa kanya kaysa doon sa mga kilalang mga tao tulad ni Ronald Llamas. 'Di ba? Tama, Ma'am Debbie Pajardo. I totally agree na si Marcoleta ay hindi dapat nasa politika. Kung ayaw niya makriticize siya, dapat hindi siya pumasok sa politika. Okay, dito naman papasok yung usapin ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, Iglesia siya ni Cristo. 'Di ba? Ang isang Iglesia ni Cristo, dapat mga kababayan, hindi po nakikialam o pumapasok sa politika. O lalo, mga kababayan, ay pumasok sa politika. Kung ang tagubilin sa kanila bawal makialam sa politika, mas dapat na hindi sila pumasok sa politika. At yung nagsabi sa akin dati, pag naabutan kita, nagkita tayo, mababatukan talaga kita. Sabi niya, mga kababayan, yan daw ay calling ni Marcoleta. Tangik, hindi calling ni Marcoleta ang pumasok sa politika. Tandaan mo, ang calling ni Marcoleta, di ba, dahil ang kanyang profesyon ay isang abogado, dapat doon siya. Hindi, mga kababayan, nag-aabogado sa China. 'Di ba? Makapili lang talaga, Maria Palisok. Pinipili niya kung sino yung kayang-kaya niya. Oo. Again, mga ka-GP Fanatics, sabi ko nga sa inyo, hindi ito, ano tawag doon, mga kababayan? Yung sinabi ko kanina, wait lang. Kalimutan ko. Hindi ito isang masasabi natin. Wait. Kalimutan ko yung ano. Hindi ito kauna-unahang pagkakataon, mga ka-GP Fanatics. Kay Enzo Recto, kay Mima Alicia, 'di ba? Hindi ito isolated case. Kung ginagawa niya sa iba, mga kababayan, paulit-ulitin ito ni Marcoleta. Gagawin at gagawin niya yan. Kaya kailangan mag-ingay tayo, ikalat natin to, mga ka-GP Fanatics, para ito ay talagang nagsasabi, lantaran na tayo po ay hindi po, mga kababayan, hindi po tayo sang-ayon sa ginagawa nitong si Marcoleta laban po sa ating mga komentarista, mga vloggers na nag-criticize lamang, mga kababayan, sa mga public interest. Ito ay isang usapin ng public interest. Alam nga naman, hindi tayo makialam dito. Di ba? Di sana kung ayaw nila, di ba? Kung ayaw po nila na sila po ay criticize, hindi na po sana sila nagsasalita. Mayat maya nagpapamedya Mayat maya po nagpapa-interview. Pag nagkamali, sasabihin, hindi nila sinabi. Tapos kapag sila ay nalait, magbabanta. Anong
Anong klaseng public official yung mga yan? 'Di ba? Anong malusog doon na demokrasya? Wala. Hindi na to mga kababayan, hindi na to masaya, hindi na to maganda. 'Di ba? Sabi sila ng sabi ng mga kababayan na dapat huwag isuppress ang press freedom, ang freedom of speech. Pero sila yung nag-e-emphasize nito. Sila yung nagpapakita. Sila po, mga kababayan, kasi sila yung nasa power. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, may intindihan ko pa kapag ang nagbabanta dito yung kapwa yung mga nanonood dito dahil may mga nagsasabi diyan. 'Di ba? May mga nagbabanta. O hindi naman natin kilala 'yon, pero ito isang senador na dapat mga kababayan na nagtatanggol sa atin. Na dapat kung may problema siya doon sa pahayag ni Nutriban Republic, he can debate. 'Di ba? Narrate the facts. Oh, pwede niya namang sabihin yung mga ano ba talaga yung facts? O kaya naman mga kababayan, kung sumusobra na si Nutriban Republic, ano ba ang tamang venue? 'Di ba? File him or her a case in court. Dapat ganun. Bakit kailangan mang-intimidate ka? Bakit kailangan na, mga kababayan, manakot ka? Tama. Wini-weaponize ni Marcoleta, pati yung kanyang programa sa TV na Net25, di ba? Maging yung kanyang pwesto bilang senador, ay nawe-weaponize yan. Wala bang karapatan ng isang tao na magsalita laban sa inyong mga politiko? If you say so, mga kababayan, kung ayaw nyo na kayo ay makriticize, di ba? Alam naman natin na ang politiko is open to public scrutiny. Kung ayaw nyo may scrutinize, huwag na kayong pumasok sa politika. Much more na ikaw ay isang iglesia ni Kristo. 'Di ba? Na dapat sinusunod nyo o sinusunod ninyo ang doktrina. Perhaps, mga kababayan, hanggang ngayon, nakita naman natin, hindi pa rin. Etong si Marcoleta ay hindi man lang ata ginagawa ng wala hindi man lang ano tawag doon, mga ka-GPnatics? Pagdating sa iglesia, hindi man lang po ito napapatawa ng parusa. Oh. Talagang parang kinukonsenti pa Ilang taon na sa politika? Ngayon, si Marcoleta, pang 19 years na. Pang 19 years niya na ngayon. Samantalang yung iba kakilala natin, Iglesia ni Cristo, nagkapitan nga lang. Mga ka-GPnatics, tanggal na kaagad. Tiwalag. Si Marcoleta, ilang beses po nagkongresista? 18 years. Oh, tapos ngayon senador. Naka 1 year na siya. Sabihin natin 1 year na. Approximately. O may 5 taon pa siya. May ginawa ba ang pamunuan sa kanya? Wala. Pero ako guys, sorry sa inyo sa mga member ng INC dito. Hindi ko kayo binabanatan. Kaya lang, si Marcoleta sumusobra na Alam ko, Argo, iba yung pag-criticize sa paninira. Argo, kapag ang pinag-uusapan natin is public interest, at regarding sa trabaho ni Marcoleta, wala tayong pag-uusapan dyan. That's part of freedom of speech. Pero kapag ang pinag-uusapan natin is personal matter, di ba? Wala sa trabaho ni Marcoleta, that's paninira. Magkaiba yun. Ikaw na nagsabi, Argo. I totally agree with you na ang paninira at ang kritisismo ay magkaiba. Ang kritisismo ay naka-align sa public interest. Naka-align dun sa trabaho mo bilang isang public official. Pero ito ay personal attack at paninira kapag
personal na ang banat sa'yo. Di ba? Eh, wala naman ata yun eh. Mga ka-GPnatics, yung piluka, wala lang yun. Di ba? Wala lang yun. Eh, totoo naman eh. Ang malala dyan, kung sasabihin si Marcoleta, ay may kalaguyo, ganon. Yun ang paninira. Sabi ni Kiko Loco, si Marcoleta ang isa sa mga sinungaling at pinakamasamang politiko na nabuhay sa mundo. Alagad pa daw ng ama yan, ha? Oh, sabi ni Argo host, Chinador daw. Argo, that is part of the criticism. That is scrutinizing. Okay? Walang masama dyan, Argo. Kasi that's part of his job. Diba? So, doon sa kanyang statement na sabihin niya, mga ka-GPnatics, i-give up na natin yung KIG. That's why, lumabas yung kanyang palayaw na Chinador. Diba? Oh. Hindi yan paninira, Argo. Kasi, lumabas yung kritisismo na yan galing mismo sa kanyang bibig. Eh kung hindi niya sinabi yan, kung hindi niya pinagtanggol ang China, oh, sasabihin ba natin na Chinador siya? Hindi. Oh. Di po ba may mag-file ng complaint sa Ethics Committee? Hindi ko alam kung ano ba nangyayari dyan sa Senado eh. Nakompleto na ang Ethics Committee ngayon pero parang wala pa rin nangyayari. Bawal daw sinungaling si Marco Beta talamak ng kasinungalingan. 'Di ba? Jay Abeleza. Oh. Umpisa na naman ang argumento, kabsat. Hindi, okay lang naman ako dyan. Walang problema. 'Di ba, Argo? Hindi, okay lang naman si Argo eh. Kahit DDS yan si Argo, ang gusto ko sa kanya, hindi siya nagmumura. Oh, 'di ba? Ano lang 'yan, dakilang pang-asar lang 'yan si Argo. Pangpatalas 'yan ng utak natin. Alam niyo kaya gusto ko yung mga DDS na nandito rin minsan eh. Dito to. Pag mga DDS na hindi nagmumura, wag niyong i-kick. Wag niyong ita-time out. Dahil mga kababayan, mas magiging maganda, 'di ba? Magiging mabulaklak ang discussion kapag meron tayong pinag-aargyuhan. At the end of the day, pare-parehas tayong mga Pilipino. 'Di ba? Tama, Ma'am Rica. Micaela Bonita Hatap. Ang haba. Nababansagan silang Chinator o kahit ano pa. Dahil nga dun sa kanilang mga kinikilos, sa kanilang statement, sa kanilang pagtatanggol sa China, na kahit alam natin na mali na, pinagpipilitan pa rin. Lalong-lalo na yung i-give up daw ang KIG. Para daw wala na tayo maging problema, anak ng tinapa. My God, Oh. I hate drugs. Oh. Eto nga eh, yung sa presidente nga natin eh, tama dito, yung mga Sir Lito Braga. 'Di ba? Si Presidente Bongbong Marcos. Eto personal attack, pero hindi balat sibuyas. O tawagin siyang bangag, gumagamit ng droga, nakikipag-orgy, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Pero, mga kababayan, dahil isang public official, hindi po balat sibuyas. Oh. Sabi ni Sir Romeo, talaga laging kontra ata yan sa lahat ng hearing. Okay lang maging kontra eh. Basta nasa tama. 'Di ba? Yan naman ang gawa ng Senado. Gayan din ang gawa ng Kongreso. Magdebate. Mga kababayan, para mapagkasunduan kung ano ang mga aamyendahan, kung ano yung mga ipagpapatuloy, at kung ano po yung i-adapt. 'Di ba? Natapalan ni Comelec Lakay, iso nga awan na garaw na. Kuna ni Jay Basingan. Siguro. Kaya nga sharing lang tayo ng mga opinion. Basta Argo, wag ka lang mapikon. Sabi ni Mama Wela ni Lavinia, good evening GP. At hindi rin nagbabanta. Oo. 'Di ba? Si Pangulo, hindi nagbabanta. Wala tayong naririnig. Mga ka-GPnatics. Sabi ni LD Channel,
Marcobeta, ayop ka. Talaga, PI ka daw. Ibang level kasi si PBBM, kabsat, layo ng gap. Okay? Palagi din po yan kay Enzo Recto si Argo mention palagi. Hindi, okay lang naman yan si Argo. Kilala na natin yan. Nagpapakulay pa nga yan eh. Di ba? Oh. Kahit 50-50 yan. Oh, meron na tayong pangkape. Marcobeta, dapat sa'yo, West Philippine Sea, doon ka magtatahol, bulldog. Oy, baka LD channel, ha? Kung ikaw vlogger ka, baka mamaya pahanap ka ni Marcoleta. Pahanap ka, sabihin niya, kilala kita. Ay, nako. Diyos ko. Marcoleta. Nakakainit ng dugo, mga ka-GP natin. Siyempre, tayo ay kapwa Pilipino. 'Di ba? Pilipino rin si Nutriban Republic. At hindi lang 'yun basta vlogger. Siyempre dito, sabi ko nga sa inyo, iba na kapag ang pinag-usapan ay pamilya, iba na ang pinag-usapan kapag yung personal information na yan. Alam po natin mga ka-GP Natics, si Marcoleta ay may nilabag. Tama ba ako or hindi? Sige, kayo ang bahala magsabi. Pero in my own opinion, mga kababayan, may nilabag si Marcoleta. Ano yon? Mga ka-GP Natics. Yung personal information, okay? Alam ko sa Privacy Act. Okay? Sa Privacy Act, kasama yan. Kasama yan. Bawal, dito nga sa atin sa social media, di ba? Bawal maglabas ng mga impormasyon without the approval of the said person. Di ba? Kunwari, yung address ko, kaya magkaaway kami ni Argo. Kunwari, si Argo, kaaway ko. O mga kababayan, tapos ilalabas ko yung address ni Argo, yung phone number niya, bawal po yun. Lalong-lalo na mga ka-GP Natics, itong si Marcoleta, binabanggit niya yung initial. 'Di ba? Binabanggit niya yung initial at binabanggit din niya mga ka-GP Natics kung saan nagtatrabaho. 'Di ba? Etong taong ito. At palagay ko pasok din ito sa tinatawag po natin na positive identification. Samantala, sa bagay, si Nutriban Republic naman talaga ang tinutukoy. 'Di ba? Oh. Oh. Titingnan ko nga muna yung Privacy Act. Yan, Privacy Act of 2012. Sorry, ito pala, in the Data Privacy Act of 2012, 2012, Republic Act number 10173 is the Philippine primary law safeguarding personal data in both government and private sectors. It mandates secure, fair, and lawful processing of personal information, grants individual specific rights. Example, access, rectification, erasure, and establish the National Privacy Commission or NPC for enforcement. So, balagay ko in my own opinion, pasok sa Data Privacy Act, mga kababayan, itong ginawa ni Marcoleta. 'Di ba? Oh. Sabi ni Asi Gabriel, napaka-lowest rank talaga niyang si Marcoleta. But parang ngayon ka lang ulit, Asi. Saan nagpunta? Long time no see, Paranoid na kasi yan dahil nababalatan na. Kaya nga 'Di ba? Sobrang nababalatan na. Sobra siya kasing na-scrutinize ngayon. Nakikriticize. Oh. Biruin nyo, tama si Ma'am Debbie Pajardo, ang isang tagagawa ng batas. Ngayon, tagalabag ng batas. Pasok ito. Kung ako, kakasuhan ko to si 'di ba? Kung ako si Nutriban Republic, kasuhan ko to si Marcoleta. Kaya lang, sa bagay, wala tayong magagawa kung hindi nyo man kakasuhan. Dahil baka naman wala pong pera na pang, alam naman natin, pagdating po sa kasuhan, tapos lalaban ka sa isang napakalaking tao, isang pader,
talagang magbubuno ka ng pera at oras. 'Di ba? Nagalit na sinabihan ng senator, totoo naman, correct. Oh. Ay, late ako, sabi ni JRS. Okay lang, wala. Marco Beta, sunod-sunod kapalpakan, balik karma yan. Sana nga. 'Di ba? Okay. So, next topic tayo, na natin si Marcoleta. Hindi po ako yung pinagbabantaan pero mga kababayan, kaya nilagay ko na yung ano ko dyan dahil pares natin na pangkaraniwang Pilipino. Kung kaya niyang gawin doon sa mga kasamahan natin, kaya niya rin gawin sa atin yan. So, it's a general, mga kababayan. Para sa ating lahat. Maging sa inyo na pangkaraniwan. Maging sa akin. Pare-parehas tayo ng estado sa buhay. So, pinapakita dito yung power. Okay? Na wala tayong karapatan na tirahin siya, na batikusin siya, na banatan siya. Manahimik lang daw tayo. Right? So, ayan. Mga ka-GP Natics, at pag-usapan naman natin yung sunod na banatan nitong si Miss